Magandang araw po mga kasinauna. Nandito naman po tayo ngayon para talakayin po ang pangatlo po sa serye na pera ng Pilipinas na papel. O ang pangatlo po na inilabas ng Central Bank of the Philippines o ngayon ay Bangko Sentral ng Pilipinas na serye ng lumang perang papel. Andito po yung 1 peso banknote na tinatawag na Filipino series. Silipin po natin ngayon. Ayan po yon mga kasinauna. Ito po yung tinatawag na Filipino series. Dahil nakasulat po dito sa mga teksto niya ay wikang Pilipino ang ginamit sa buong pera o sa salapi. Ayan, makikita po natin sa bandang harapan niya, Republika ng Pilipinas. Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pananagutan ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Tagalog na siya. Ayan. Bangko Sentral na pala naglabas dito. Sa bandang kaliwa naman po, sa harapan, makikita po natin ang logo na 1 peso. Ayan po. Ganon din po sa kanan, sa bandang ibaba. Makikita po natin ang larawan o portrait ni Gat Jose Rizal o ni Dr. Jose Rizal. Ayan. Tapos po ang logo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, Bangko Sentral na po pala siya. Hindi na Central Bank of the Philippines. Bangko Sentral ng Pilipinas. Tagalog na rin o wikang Pilipino na nakasulat. Sa baba po niyan, makikita po ang Pangulo ng Pilipinas. Ang pirma po ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. Sa kanang bahagi naman po, ang gobernador o tagapangasiwa ng Bangko Sentral, si Alfonso Calalang po yan. Actually po, dalawa pong signatory po ang lumabas po nung ginawa po itong Filipino series. Ito po yung isa. Buti, meron tayong dalawang klase ng banknote. Ayan. Ito pong isa, ang makikita po ay si Gregorio Licaros naman po. Parehas po yan na uncirculated condition. Ayan. Yan, makikita natin sa gitna. Meron siyang security pictures niya po yon. Yung anino, kumbaga. Yung anino ng, ayan, yan ang pinaka-security picture. Isa sa mga security pictures niya yan. Bukod po dito sa thread. Sa linya na yan. Yan, security nga po pala yung mga yan. Itong thread na yan. Ayan, makikita rin po natin ang double prefix, ang dalawang prefix niya at ang serial number po na 6 na piraso. Dito rin po sa isang banknote, ganun din po. Naging magkaiba lang po talaga yung signatory ng Central Bank Governor. Ayan, sa bandang baba po ng banknote, makikita po natin ang salitang piso. Ang papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas ang pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang. Ayan. Lahat po ng teksto ay Tagalog. Pangulo ng Pilipinas. Tagapangasiwa ng Bangko Sentral. Yan po yung Central Bank Governor. Ayan. Bisitahin naman po natin ang likurang parte ng salapi. Ayan. Ayan po. Ito yung ano yung balkonahe ni Emilio Aguinaldo o yung Aguinaldo Shrine. Ayan po yung sa Kawit, Cavite po yan. Yan po yung deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Yan naman po yung nakalagay sa likod ng pera. Ito po yung tinatawag na kasarinlan ng Pilipinas. Noong, June 12, 1898, nakalagay po pala dito. Pahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. Yan nga po, yung sa Aguinaldo Shrine po yan, sa Kawit, Cavite. Ayan. Pares lang naman po sila ng likurang bahagi. Ang nagkaiba nga lang po ay yung pirma ng Central Bank Governor. Ayan, balikan po natin ang
mga harapan. O tatalikod ko na lang yung isa para mapanood ng ating mga viewers dyan kung gaano kaganda ang Filipino series. Inilabas nga po pala to ng Central Bank of the Philippines sa administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang pera pong yan ay umikot ng matagal-tagal din po sa merkado para nga po pambayad sa mga pang-araw-araw. Ito nga po, sabi ko nga kanina, ang Filipino series po ay pangatlong serye na inilabas ng Central Bank o ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula po yan 1969 po hanggang 1974. Pero tumigil po sila sa pag-print niyan nung 1973 kasi nga po para makatipid po sa mga pagpiprint, gumawa sila ng coins. Tinigil po nila yan noong 1973. Pero umikot pa po yan hanggang 1974. Meron pong 6 na denominasyon o 6 na uri po itong pera na to. Ang una po ay ang piso, sumusunod po yung 5 piso, 10 piso, 20 piso, 50 piso, at saka po 100 piso. Yan na po yung mga kasunod nating tatalakayin. Binubuo po siya ng 6 na denominasyon. Yan. Dito po sa 1 peso, wala pong malinaw na inilabas na bilang kung ilang piraso po ang nagawa na ganitong klase ng pera. O sa buong Filipino series na po, sige, lahatin na po natin. Wala po siyang bilang kung ilan talaga yung nagawa sa kanya, pero umaabot po to ng 448.55 million piraso. Ganun po siya kadami. Mula po 1969 hanggang 1970 po. Doon po yung nabilang na lumabas na Filipino series. Pero ang 100 pesos lang po ang may pinakakakaunting bilang kumpara po sa mga ibang banknotes na ginawa o sa mga ibang salapi na ginawa. Yung 100 po ang pinakakakaunti ang bilang dahil nung panahon na yun, yun yung pinaka mataas ang value. So, kokonti ang bilang. At saka po, ito nga po pala ay may sukat na 160 mm by 66 mm. Itong pera po na to. Kumbaga, kasukat po siya nung mga pera natin na umiiral ngayon, yung polymer man yan o yung new generation currency. Ayon po sa numismatiko ng pangkasaysayan o yung mga may enthusiast nga po ng pera, yun nga po ay natapos nga po ito nung 1972. Kaya nalaman nila kung ilang piraso yung nailabas na yon na maabot nga po ng 400 million 48.55 na piraso. At saka natapos po yan sa pamamahala ni Governor of Central Bank na si Gregorio Lecaros pa rin po. Ito po yung first issue, ito po yung second issue. Nagpalit po ng Central Bank Governor o tagapangasiwa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayun lamang po ang info mula dito sa Filipino series 1 peso. Sunod na po natin yung 5 peso.